Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Attorney Rowena Guanzon. Good news po ito para sa mga nagmamahal kay Senator Rodante Marcoleta. Bad news naman, aray nako, it's crying time for Senator Lacson. Ito, breaking news, Sinare ni Atty. Guanzon ang post ng Inquirer.net. Sabi ng Inquirer, breaking! The Commission in Bank, COMELEC pala. The COMELEC in Bank has adopted the recommendation of the Political Finance and Affairs Department to terminate the investigation on the matter that Senator Rodante Marcoleta did not commit an election offense. Did not commit, ha? The NBank has also adopted Political Finance Affairs Department recommendation to file an election complaint against Marcoleta's election campaign contributors, namely Michael Tan Defensor, Joseph Varias Espirito, and Aristotle Baluyot Biray for failure to submit individual report of contributions. Yan na po. Sito, nandito yung mga resolution, malilit lang, hindi ko mabasa. The recommendation, tingnan ko lang itong recommendation, ha. Hindi ko mabasa, masyadong ano. Basta ang pagkaintindi ko dito, panalo si Senator Marcoleta sa reklamo o kaso na isinampa sa kanya sa Commission on Election. He did not commit any violation. Instead, yung mga campaign contributors niya ang sasampahan ng election offense. Jingjing, kala nila for life na kapangyarihan nila, kaya lahat na against sa kanila kinakasuhan. Nakaka-high blood talaga. Francis Reyes, aray mo, Pinke. Aray nako, bakit ganyan ang ginawa mo? Oh, it's crying time right now for Pinky de la Serna. Finally, terminated na rin, sabi ni Jopen. Maria Victoria, gumagawa ng tama, yon ang kinakasuhan. Ian Lopez, nga sila ngayon, attorney. AJ Rastalion, nabawasan nang sasabihin si Pinky. Aray nako, Pinky. Ala, puros Pinky. Gatas ng orange. Thank you, Lord. Di nanalo ang kasamahan versus kay Senator Marcoleta. Diyan, may hangganan ng lahat. Kayong mga abusado, may karma din sa inyo. Katrina Galdo, grabe ka, abuse of power. Glenn Suarez, tatanggalin nila ang tinik sa Senado. Kakaya ka, Lacson. Lemuel Tampos, syempre, babasura talaga yan kasi gawa-gawa lang naman yan. Kasi kapag kalaban ka sa mga buhaya ay expected, gigipitin ka talaga. Mark Fernandez, lahat ng sumusuwag sa administrasyon, bigyan ng kaso. Iyakan na mga trolls sa mainstream media. Agoy, Pinky, tuloy ang bardagulan. Yahoo! Actually, medyo kinabahan din ako eh. Nabasa ko kahapon na ngayon ilalabas yung resulta. Sabi ko, ano kaya kakasuhan nila si Senator Marcoleta? Wala na tayong panlaban sa Senado. Siya lang ang makulit eh. Yung mga ibang senador doon, I don't know anong nangyari sa kanila. Kailang hindi nila kaya talaga si Senator Marcoleta. Makulit sa makulit. Sabi niya, titirahin ako ni Lacson? Walang problema. Baliwala sa akin yan. Manhid na ako sa mga tira ni Lacson.
Ang akin lang is lumabas ang katotohanan. Dahil ang gusto ng taong bayan malaman ang katotohanan anong nangyari sa mga mali-malitang delivery na yan. Kaya hindi tayo nagkamali sa pagboto kay Senator Marcoleta. Maraming nagsasabi na baka ang pinili ni BP Sara na kanyang Vice President ay itong si Marcoleta. Kasi pag nanalo silang dalawa, walang gagawin si Vice President Marcoleta kundi habulin itong mga magnanakaw sa gobyerno at ipakulong. Dalawa lang ang dalawa lang ang hula ko. Either Marcoleta or Alan Peter Cayetano. Nasa dalawa lang. Kasi kailangan abogado. Sino pa ba? Meron ding nagsasabi baka daw si PGMA. And anyway, maastig naman si dating president. Sige, bahala si BP Sara kung sino yung pinili niya. Ngayon, may nabasa kong post kanina, April 14, ang Blue Ribbon may hearing na naman. Kaya lang, ang problema, hindi kasama sa ipapatawag sa hearing itong 18 Marines. Sige na lang. Kung yan ang gusto ni Senator Ping Lacson, pabayaan na lang natin. Taong bayan na lang maghusga sa darating na eleksyon. May hangganan din sila. Okay? Pag nakaupo si BP Sara, I don't know saan pupulutin itong ano. Sabi nga ni Congressman Toby Chanco, 1,000,000%. Hindi nila, meaning nila yung mga kawatan, hindi nila maaariglo si BP Sara pag nanalo yan. Pag nanalo yan sa 2020, hindi nyo kayang arigluhin. Walang patawad yan. Agila ng Davao na maldita, sabi ni Tatay Digong natin, maldita yan, bantayin yung babae yan. Okay, so, congratulations, Senator Marcoleta. Sana ituloy nyo ang laban ng bayan dyan sa Senado. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Karon mo na ni ang atop sa balay sa tagaan na muugiro. So dako na gyud kayo og mga buslot ang iyang atop tungod kay dugay na manggod ni nga yero. Mana ni ang iyang itsura. So pambutangan lang gani og mga silupin. Og mo na ni ang gihatag na nga yero kang ante. Nagyud ni kada kon sa buslot. So karon ante pila naman ni ka tuig ang inyong balay nga inani na ante ang itsura sa inyong atop dako. 30 na ka tuig. So dugay-dugay na gyud. Dugay na. So nga naman ante sa 30 na ka tuig, wala mo nakapalit og sin. Tungod sa ang kalisod. So, igo ra ang amo giipalit sa makaon. So taman ra gyud ante sa pagkaon. Taman ra sa pagkaon. Oo, so naa pa kay estudyante karon ante. Wala. Wala na kay estudyante. Wala. Oo, so pila ka bukle ante ang imong anak? Napulo. Napulo. So asa sila gapuyo? Dinhi. So nakigpuyo lang sila sa inyo. Oo. So lisod gyud. So wala sila kaugalingon nga balay. Wala. So nag-usa kung magulan ante unsa man inyong himuon? Kung kuan magulan, wala naman kay kuan naman dako naman kayo ang mga buslot sa inyong atop.
Gagpangita rami sa dili katuluan. So didto lang mo. Hmm, So dili mo makatulog og tarong. dili sa Ginoo sa nagtawang sa sin. Sige ante, salamat.